Hello mga kapatid, magandang umaga ng linggo. Ako po ay gagawa ng kaunting mensahe para sa kay Bato de la Rosa at kay tawag dito Mr. Duterte, no? Kasi napanood ko yung mga speech ni Bato de la Rosa sa ginawa nilang rally, no? At nakakatuwa na maisip ni Bato de la Rosa ang nakalagay sa ating constitution. At sinasabi niya na dapat daw ang ating government ay nagbibigay ng to serve and protect sa mamamayang Pilipino. Galing, ano po? Ito naman po ang masasabi ko at ako po medyo nabagabag, no, sa sinabi ni Bato, no, at habang nagbablog po ako, nagpipindot ako ng washing machine. Ayan, masasabi ko po dito kay Bato de la Rosa is, Bato, alam mo pala yung to serve and protect our country from the government, or to serve and protect sa ating mga mamamayan. Bakit di mo yan pinairal kayo ni Duterte noong panahon na kayo'y namamayagpag at pumapatay ng tao? Bakit nyo kailangang ipamukha kay Marcos ang kanyang tamang ginawa na hindi nakialam at hindi siya ang dahilan kung bakit si Duterte ay dinampot ng ICC, no? Alam mo ikaw, Bato de la Rosa, napakadaldal mong tao, no? Sa halip na ituwid mo ang mali, ay tunay namang kinukonsente mo. Kung kaya't wait ka lang, darating din sa'yo ang lahat ng sinasabi mo, no? Para sa panlinggo namang paalala, no? Ang masasabi ko lang kay Mr. Rodrigo Duterte, sa kaunting nalalabi ng iyong buhay, gamitin mo sana ito sa pagbabayad ng iyong mga utang. Magdasal ka, ihingi mo ng tawad sa Diyos ang napakalaki mong pagkakasala. Hindi na mapapalampas ng batas ng tao ang mga ginawa mo. Pero ang ating Panginoon ay may sariling batas at marunong magpatawad. Habang ikaw ay humihinga pa diyan sa iyong kinaroroonan, huwag mong sayangin. Humingi ka ng tawad. Bigyan mo ng order ang mga tagasunod mo na huwag na manggulo. Huwag nang mag-ingay. Manahimik at magdasal kasama ng iyong pagdarasal. Ipagdasal ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, sapagkat ang katawang lupa mo ay hindi na maliligtas sa kaparusahan na igagawad sa iyong mga kasalanan ng batas ng tao. Alam mo, Mr. Duterte, swerte ka pa rin. Kasi ibinigay ka ng Diyos sa ICC para maproteksyonan. Hindi mo alam ang takbo ng isip ng mga taong galit sa'yo. Maaring mapadali ang buhay mo, maaring magtagal ka at ipagpatuloy ang kasamaan. Subalit hanggang dyan na lang. Tinuldukan na ang iyong pamamayagpag dito sa Pilipinas. Maswerte ka. Dahil dyan sa ICC, maaalagaan ka. Wala nang pagpatay. Wala nang pagnanakaw. Wala nang pagmumura. Wala nang panlalait at pag-uutos ng panggugulo. Wala na ring mag-uutos na magsinungaling ang mga tao. Wala ka nang may impluwensyahan sa kasamaan, sapagkat ikaw ay nandiyan sa lugar
na magkakaroon ka ng matinding aral sa iyong buhay. Alam mo, ganun talaga, Mr. Duterte. Hindi mo man ginawang matino ang iyong pagkatao, may magpapatino sa iyo. At yan ay ang ICC na iyong gustong takasan, pero ikaw ay nasabat. At ngayon, bibigyan kanila ng tamang lesson sa buhay. Sayang, maikling panahon na lang ang ilalagi mo sa mundo. Dapat malulubos-lubos mo ang pagbabago. Dapat makakapagsisi ka ng wagas. At hindi lang malamang ang Diyos ang sayo'y magpatawad, kundi ang mundo na iyong ginagalawan. Mr. Duterte, sinayang mo ang iyong pagkatao. Sana, sa mapamalagi mo dyan sa loob ng kulungan ng ICC, turuan mo ng tama ang iyong mga anak, pati na ang iyong mga tagasunod. Hindi pa huli ang lahat. Sayang, sapagkat kung kailan ka tumanda, ay saka ka mabibigyan ng aral sa buhay. Maraming salamat mga kapatid. Yan lang po ang ating panglinggong paalala para laging tatanim sa utak ni Duterte na ang Diyos ang mas makapangyarihan at hindi siya sa mundong ibabaw. Yan lang po mga kapatid. Maraming salamat. Thank you and happy Sunday.